everyone! Welcome and welcome back to my YouTube channel. So for today's video ay gagawa po tayo ng white creamy buko salad. So kung gusto niyo malaman kung paano ito gawin, just keep on watching. Hello everyone! Welcome and welcome back to my YouTube channel. So for today, dahil ayun mag-New Year na naman, ang bilis talaga ng panahon. Happy New Year to everyone guys na nanonood sa aking video na to. So for today ay magagawa po tayo ng white buko salad. So talagang matagal ko na itong gustong gawin guys. Ngayon ko lang ito magagawa. Kaya naman super excited ako. So dito na nga pala kami mapalangga sa palengke ng Olongapo. So dito po kami mamimili ng para sa ating buko salad. So dito kasi guys mas maganda na dito tayo magpunta sa mismong palengke. Yung talagang bilihan ng buko katulad dito guys. Kasi nga makapili ka ng medyo malambot no. Na parang para pang buko talaga. Yung walang halong matigas, no? Mas masarap kasi yun gawing buko pag bata pa yun or katamtaman lang yung gulang ng ating buko. So by the way, mapalangga, pinakudkod ko na rin po dito para hindi na po ako mahirapan, no? Para pagdating sa bahay ay imimix ko na lang po yung ating buko salad. So sobrang natatakam na naman ako nito. Alam nyo na, once a year lang to, kaya pagbigyan nyo na. Ang bilis naman magkudkod ni kuya, tapos na kaagad. So ayan mapalangga, tapos na po kami mamili ng buko. Ngayon naman ay bibili kami ng sangka para po sa ating white buko salad. So pupunta kami sa Chowas kasi medyo mas mura doon. Okay na No, lang mga palangga, yung mga wala sangka. pang gaanong tao kasi nga talagang sinadya namin 29 pa mamili kasi pag on the spot, grabe, ang dami na talagang tao. Ayoko yung ganun. At saka yung parang karak-kara ka na sa gagawin mo. Kahit mainit mga palangga, ay talagang pumunta na kami. At dito naman guys, dahil meron pa tayong ibang lulutuin na na upang ulam. So, namili na rin po kami ng mga gulay, ganun. Ang fresh ng mga gulay, guys. Alam mo ba, natatakam ako dyan. So, andito na nga pala tayo sa Chowas, guys. So, dito ay bilhin na po natin yung mga iba pa nating mga sangkap, no? Pero alam nyo guys, sobrang sakit sa bulsa talaga yung mga pambibilihin. Alam mo yung, hindi pa lang to hindi pa lang to New Year talaga. Kasi New Year lang kami nagse-celebrate, no? Kaya ayun. Pero unti lang din naman binili namin guys kasi kami lang naman kasi kami lang, apat kami, tas yung biyanan ko wala naman dito. Pero dadalan pa rin namin sila doon. Puntahan namin sila sa Auno. So eto na nga yung kaong at saka guys, namili na siya. 'Di ba? Yung isang ganyan, 100 yan. Ayaw niya yung tingi-tingi, gusto niya ganyan. Ayan, bahala ka sa buhay mo. 2,000 years later. Ay, by the way mga palangga, nakauwi na rin kami at gagawin na rin po natin ngayon. So, eto yung sabaw ng buko. So, gagawa tayo ng gelatin, guys, gamit ang sabaw ng buko para mas malasa pa rin po yung ating gelatin, no? Lasang buko pa rin po. Kung hindi nyo pa na-try, itry nyo. Ang sarap. Dun dito, mag-add tayo ng kaunting asukal and then na-mix natin hanggang sa matunaw po yung ating white sugar. At pagkatapos mga palangga, eto na isalang na po natin yung ating gelatin. So dito mga mi, gagamit po tayo ng 2 sachet na Mr. Gulaman na plain white. So dito, habang pong ilalagay natin yung ating gelatin, ay na po natin guys, halo-haloin na po natin para iwas buo-buo na natin na gelatin. So para mas maganda plain and smooth, kailangan nating halo-haluin habang nilalagay po natin yung ating gelatin. So dito mga mima, dalawang sachet to. So ibig sabihin sa isang sachet nakalagay po dito is 6 cups. Pero ang ginamit ko dito mga palangga is only 8 cups lang sa 2 sachet. Now mas konti yung tubig, mas maganda yung texture po ng ating gelatin. Mas matigas siya, hindi siya malambot. So ayun mga mima, okay na po yung ating gelatin. Ngayon po ay isali na po natin sa ating molder. So kung napapansin nyo po ay mabula po. Pero huwag po kayong mag-alala dahil tatanggalin po natin yan gamit ang tinidor. So huwag po nating hayaang ganyan lang po yan mapalangga hanggang sa lumamig po yung ating gelatin dahil yun po ay magiging sanhi ng pagbubutas-butas po ng ating gelatin. Ay mapalangga, palamigin po muna natin bago po natin i-slice po yung ating gelatin. 1,000 years later. So, eto na po yung ating gelatin mga langga. Lumamig na siya. So, ang ganda po ng pagka-tigas ng ating gelatin. So, slice na rin po natin mga mi. Yan, natapos na po natin i-slice yung ating gelatin. Tingnan nyo naman, ang ganda. At yung kulay niya guys, as in kuhang-kuha yung kulay na gusto ko ng kulay ng gelatin. No, ang ganda talaga. At ang malinamnam siya. Lasang buko.
So, ayun mga palangga, natapos na tayo maggawa nating gelatin. Ngayon naman ay start na po tayo para mag-mix po ng ating white buko salad. So, ito na, nabuksan. Buti na dumating yung aking asawa at di ko alam kung paano pala buksan yun. So, ayun, isasala muna natin guys kasi syempre yung tubig nito and then hugasan po natin para mawala po yung yung lasa ng nasa lata po. So, ito naman yung kaong natin guys, no? So, hindi talaga mawawala sa buko salad yung kaong. Gustong gusto ko to eh. So, ayun, sa garapan na din siya bumili guys kasi, ayun, pag bumibili nga siya sa labas, yung tingi-tingi ay hilaw pa. Kumbaga, half cook siya. Half cook pa lang siya. Hindi tulad nito na malambot na diretso na siyang imi-mix po sa ating buko salad. So, ito na nga mga palangga at natapos na po natin lahat yung mga ingredients na prepare na po natin. Ito yung ating Nestle cream, 2 Nestle cream at meron po tayong Cowbell condensed milk. So, ayun na, imi-mix na po natin. Sabi niya kuhanin ko daw siya. So, dahil nga medyo marami to at wala akong ibang pagmixan, kaya ito na lang kalderin ko mga mima kasi medyo siya, malapad, no? So, mas maganda kasi yung mag-mix na maluwang po yung ating lagayan para hindi po magtatapon-tapon. So, ito na po yung ating sago. Sago, favorite ko din yan mga may. Kaya hindi rin talaga yan mawala. At actually, wala sana talagang sago yan. Kaya lang naalala ko, bakit walang sago? Kaya bumalik naman ako kanina sa palengke. So, ito na yung ating buko mga mima. Ilagay na natin. And then, lagay na rin po natin yung ating Nestle cream. Siya nga pala guys, pinalamig na namin yung Nestle cream para mas mabilis siyang ihahalo. Imi-mix po sa ating And then, mabilis lang din palamigin kasi syempre yung sangkap natin malamig na. So, add na rin po natin yung ating condensed milk. So, matagal na akong gumagamit ng Cowbell guys. Kada bumibili ako ng condensed milk ay talagang Cowbell kasi malinamnam siya at sobrang creamy po ng Cowbell. So, ayan, imimix na natin mga mima. Ito yung patapos na. Ayun. Ito talaga yung gusto ko guys. Itong kuhang-kuha talaga yung gusto kong white buko salad. So, eto na, isasali na po natin sa lagayan. Wow! Wow na wow talaga. So, mabilis lang to mga mima, kaya naman, pwede kayong gumawa nito, no? So, once a year lang naman, di ba ninang medyo mahal. Wala naman ang mura ngayon, guys. Puro na mahal, kaya nakakaloka. Pero at least, meron pa tayong hindi naman lagi-lagi, once a year lang, kaya gora na. Ayan. By the way, mga palangga, thank you for watching. So, that's it for today. Ito po yung ating recipe. Sana po may maibigan ninyo. At kung gusto nyo pang mapanood ng iba pang naming mga cooking recipes, don't forget to like and subscribe. Have a good day. Happy New Year, everyone! Mag-ingat po sa mga paputok.